Alam po ninyo kabayan, kung ating pag-uukulan lamang ng pansin ang maraming proyekto sa pananakahan at pangisdaan, marami po sa mga kababayan natin ang magkakaroon ng proyekto at hanap buhay. Tulad halimbawa ng pag-aalaga ng mga hayop tulad ng itik, pato, pikindak at mga kaugnay na hayop. Hindi po nawawalan ng pamilihan ang mga ito. Sa ibang bansa, nakikinabang sa mga nasabing alagain sa mga nakalipas na mahabang panahon ang iba pong mga kababayan. At maaaring ito ay mangyari sa ating bansa kabayan kung bubuksan natin ang ating isipan at magsisipag ang balana. Sa paghahayupan lamang, napakarami ng hanap buhay ang maaaring pasukan ng mga Pilipino. Paano nyo inumpisahan ito? Actually, kasama rin to nung sa Philippine Native Animal Development Program natin, yung collection, no? Characterization and collection nga ng mga genetic materials na locally nakikita natin sa paligid. And then, ginawaan lang natin ng kaunting sistema kung paano siya pipiliin, paano siya pag-i-improve o pagagandahin. Pero ito ba originally nakuha yung ganyan o talagang ang ating mga dalubhasa rito sa BAI talagang nagsusunog ng kilay para mailabas itong ganitong klase ng mga ducks? Actually, nasa initial stage pa lang naman tayo. Ito yung mga nakolekta natin. Nasa stage tayo na ginagawa natin ng sistema kung paano talaga natin nga siya mapupurify, paano natin mapagyaman yung mga katangi-tangi nilang katangian na mapapaganda natin at mapaparami natin, magagamit natin sa panahon. Originally, meron bang talagang mga itim na Muscovy? I think so. Meron po talaga niyan. Ang ano lang, nagkakaroon lang ng preference kung ano yung gusto ng mga farmers o kung ano yung gusto ng mga na market, no? Yung may gusto, puro puti lang yung plumage nila. Meron naman yung black. Meron din ibang kulay niyan. Subalit ang pinaka-dominant yung white plumage at saka itong black ang plumage. Pero ang texture ng laman pareho? I think pareho lang din yan. Pareho lang din po. Pero sabi nga nung mga nakausap ko, binabaliwala nila yung ganyang klaseng mga kulay, lalong-lalo na yung itim. Pero dito pag tiningnan mo pala na iisang kulay, napakaganda. Opo. So yun naman po ay talagang pagka ginawa natin kung ano yung sa tingin natin na magagamit natin sa darating na panahon ay mapapaganda natin yan. At may talagang siguro market o may value yung lahat ng mga characteristic na kanilang nasa ngayon na nasa kanila. Yan ba may lalabas pang mas itim pa dyan? Siguro yung pinaka-pure na lang yan is yung pure black talaga, no, na Muscovy na ayun, meron ilan na tayo pero kung talaga siguro kung titingnan natin, magde-develop lang tayo ng dalawang kulay, yung black and then the white plumage ng Muscovy. Gaano katagal nyo ng dinidevelop ito? Actually, bago lang po to, mga months pa lang po to. And then bagong sinetup namin na breeder selection pen for Muscovy ducks, no? Na naka-set up is 1 male and 5 females na ginawa natin ng family selection. So bawat isang pen is considered one family. Teka muna, Doc, mabanggit natin dito. Yung binabalak namin, wala kaming kukunin, sabi nga nung isang dalubhasa, wala kaming kukunin ng mga layer feeds para sa mga ducks, ano? Pwede ba ang grower up to a certain point na mangingitlog na sila? Basta naman ang lalo itong mga native natin na to, hindi man sila nangangailangan ng sophisticated o high density na feeds, no? Pwede nating haluan kung ano yung available na mga feed na nasa atin, haluan natin ng mga local na mga leaves kung sakali. Ang number one nga ngayon na pwede natin, especially sa ducks and chicken, yung azola. Azola pwede natin gamitin yun as protein source and also calcium source. Pwede bang mangitlog yung mga ducks kahit na yan lang kinakain at saka broiler feeds ang binibigay mo? Tingin ko po na kaya na rin silang yan, no? Kasi ito namang mga natural na mga leaves and yung mga azola is identified na maganda yung source ng protein niya at saka yung mga vitamins ay nando doon dahil nga natural siya at saka green feed siya.
Bakit ba nangingitlog ang mga ducks kagaya ng mallard? Anong dahilan yan? Anong pagkain dapat o sustansya ang kailangan nila? Una, yung lahi nila talaga is egg type sila, kaya sila maraming mga itlog. Pero basically, ang nakapagbigay talaga ng ano is protein. No? Pag na-reach mo na yung protein na requirements nila to produce egg, so mag-ano sila doon, and then yung shell, mataas ang requirements nila for calcium. And then sa micronutrient na kailangan talaga to produce yung isang egg. Bakit sabi mo ang lactating sa sow feeds pwede sa kanila? Kung yun lang talaga ang available sa locality, tingin ko kasi mataas ang calcium noon at yung protein content noon is iba lang yung pinoproduce. Milk din naman ang pinoproduce ng lactating, and then milk is required rich of calcium, and yung eggs is also for the shell, kailangan niya ng shell. Ng calcium. Dito sa development area ninyo, ibig sabihin, yan pinag-aaralan nyo ring mabuti. Sa ngayon po, yung maliban sa breeding, pag-develop ng mga selected lines, no, ng mga different kinds ng swine and poultry, yung nutrition dapat nating itest. So after nating ma-purify sila, after nating makita yung kanilang isang identity, paano pa natin ma-enhance ng nutrition. So yun po yung tinitingnan namin, and ngayon nagko-concentrate kami ano yung mga local feed resources natin. Alam natin medyo mahal ang commercial feeds ngayon at yung mga imported na ingredients. So if we can substitute or we can develop o utilize yung mga local feed resources na kaya nating i-produce locally, siguro malaking tulong po yun sa mga livestock raisers natin. And finally, you're talking of tulong, support. Are you being supported by the main office ninyo? Opo, malaki po ang naitutulong naman nila, at siguro kung wala yung Philippine Native Animal Development Program at saka yung baingan na nagbibigay ng regular funds sa atin through DA din, National Livestock Program. So hindi po natin kasi research is very costly. Alam naman natin yon, it takes time. So kung hindi natin to masusustain, hindi mabubuo yung teknolohiya na gusto natin talagang ma-reach o ma-develop. And bakit National Native Development Program? Kasi it's a national program na talagang gusto nating makita, mabigyang pansin na lang. Kung titingnan natin ang native animals, parang nung mauso yung hybrid, nakalimutan natin sila. Hindi natin sila nabigyan ng programa. Nung sinabi natin silang maliit, konting mga anak, hindi natin binigyan ng programa, paano ba natin ito mapapalaki at paano natin ito mapapangat yung kanyang pagpaparami. At paano pa natin siya masusustain or ma-commercialize into system na efficient din naman siya na maalagaan natin. Kabayan, sa mga proyektong ating naipakikita, hindi kailangang mag-umpisa sa napakalaking puhunan. Tulad halimbawa ng ating pong mga nakita sa iba't ibang bahagi po ng daigdig. Ang iba't ibang uri ng itik, pato at marami pang iba. Sa pagsisimula po, dapat sa maliit lamang. Pag-aralang mabuti ang lahat, at kung gamay na, ay magbalak ng malaki-laki. Ito po, kabayan, ang payo ng ating pong mga kabayang Tsino. Kailangan ng tiyaga. Huwag mainip sa takbo ng panahon. Pagsikapang mailagay sa ayos ang lahat sa proyekto at maghanap ng pamilihan. Okay naman ang lahat ng ito, kabayan, kung maghahanap po tayo ng mga paraan na ating pong maiuugnay sa pagkakataong magproseso ng nasabing mga produkto. Ang payo nga, sipag, tiyaga, at huwag maging mainipin tayo, kabayan, sa ating mga proyektong papasukan. Huwag isipin kaagad ang malaking kita. Ito ang dahilan kung bakit ang ibang nasyon sa Asya ay nagtatagumpay. Nasabi nga ng ating mga matatanda, kung may tiyaga, kabayan, may aanihing gata. Ang lahat ng ito, kabayan, mula sa palatuntunan, ating alamin.